Sir Casper, kumusta ka? May ikukwento ako sa iyo bago mag-pandemic lang ito nangyari. Summer noon at naganap nga ang isang bangungot sa aming magkakaibigan. Dahil ang aming masayang bakasyon ay nauwi sa nakakakilabot na karanasan. At ang nakakatakot pa, hindi namin nalutas ang problema. Dahil wala naman kaming laban sa lahi ng aswang. Nasabi nga ng tumulong sa amin doon sa resort na iyon, ay lahi daw ito ng Gabunan. Malalaking lalaki ang anyo nila at mukhang foreigner talaga ang anyo nila na parang moderno na. Turista ang kanilang datingan at hindi mo iisipin na may nagtatago palang halimaw sa likod ng kanilang malamodel na anyo. Wala naman kaming kaalam-alam sa ganong klase ng nilalang. Hindi namin sukat akalain na nag-i-exist pa pala ang ganong klaseng halimaw kahit na computer era na tayo. Bago ang lahat, ako pala si Jason o Jay na lang. Mahilig sa layasan, lalo na sa mga malalayong lugar. Yung tipong mahabang biyahe na may magagandang tanawin ang aming nadadat ng lugar. Ganyan kaming magkakaibigan. Sa trabaho at outing lamang umiikot ang aming buhay. Binata ako at walang sabit ika nga. Ang aking buhay ay umiikot lamang sa barkada. Bakasyon ang hilig namin at walang makakapigil. Lalo na't may magagandang kapaligiran ang resort na pupuntahan namin. Sa una, wala sa bokabularyo namin ang mangyayari sa amin ang kakaibang karanasang iyon. Dahil sa tagal na naming nagbabakasyon sa iba't ibang resort, noon lang kami naka-encounter ng klase ng mga guest na weirdo. Hindi na ako babanggit ng bayan at pangalan ng resort. Sobrang nagulat talaga ako sa pagdating namin doon. Sa kabila ng ganda ng resort na iyon, may nakatago palang mga lahing demonyo sa paligid. Hindi ko talaga sukat akalain na nasa hukay na pala ang mga paa namin na mga oras na yon. Masasabi kong hindi pa siguro namin kaorasan, kaya naman buhay pa kami ngayon. 5 kaming magkakasama noon. Si Mark, si John, Ryan, at Michael, pati ako. Magkababata kami at iisang bayan lang ang pinagmula namin. Masasabi kong laki kami sa kabayanan. Kaya naman lahat kami ay mga inosente sa mga kababalaghan na nangyayari lamang sa mga kabukiran o mga liblib na lugar. Hindi kasi kami kagaya ng ibang kalalakihan na mabisyo, nag-iinuman kami. Hindi naman namin inaabuso ang aming mga sarili. Kaya matitino kami. Yan ang maipagmamalaki namin. Mabuti sana kung basagolero kami at baka nga karma namin ang nangyari sa amin. Kaya lang talagang nilapitan lang kami ng kamalasan ng araw na iyon. Hindi man kami breadwinner at may mga kaya ang mga magulang namin. Hindi naman kami mga spoiled brats. Kaya kaming 5 may mga limitasyon din sa buhay. Hindi din kami duwag at sa edad naming mga 26, mga 20 pataas. Wala pa naman kasi kaming nai-encounter na totoong kababalaghan. Lalo na ang mga lahing tinatawag nilang aswang. Kaya wala kaming kaalam-alam sa ganong uri ng nilalang. Pinagtatawanan lang namin ang mga kwentong barbero tungkol sa aswang na nababasa namin online. At para sa amin, isa itong kalokohan lamang. Alam ko naman na may mga nababalita na aswang na kung tawagin sa Kabisayaan ay mga wakwak o di kaya iungo. At aswang naman sa Katagalugan. Pero muli, hindi ako naniniwala noon sa kanila. Kalokohan. Wika ko nga sabay tawa pag nagkukwentuhan ang mga pinsan ko tungkol sa aswang. At para sa akin,
Isa itong katang-isip lamang at iyon ang akala ko. Buwan nga ng Mayo nang magkaakitan kami o magkayayaan. At ang tagahanap namin ng resort online ay si John. Siya na ang bahala magpabook at magpa-reserve ng cottage. Dahil high-tech na ang lahat, online banking na ang bayad at ang receipt online na rin. Pagdating daw namin sa resort, pwedeng credit card na ang gagamitin namin pambayad sa mga bills. Sa madaling salita, nakahanda na nga ang lahat at nag-leave kaming 5. Dahil ang iba sa amin, work from home na. Kaya madali para sa aming makaalis at makapunta kung saan namin nanaisin. Maaga pa nga nang makarating kami sa resort na nakita lang namin online. Maganda kasi ang mga picture at may bukal ng tubig, kaya fresh at yun ang pamukaw sa aming atensyon. Dahil summer, hindi na kami nagtataka kung maraming guests. At dahil online booking kami, kaya maganda ang cottage namin at mataas ang pwesto namin, yung halos kita ang buong paligid. Mabuti na lang at hindi dikit-dikit ang mga cottage. Malayo ang katabi namin at ang swimming pool na katabi namin ay mismong ang tubig ay galing sa bukal. Kaya kay sarap pakinggan ang agos nito dahil nga nasa tabi lang ito ng cottage namin. Umiiwas pati kami sa gulo kaya ayaw namin sa crowded ang resort na mapupuntahan namin. Minsan kasi ay may mga nantitrip, lalo na't puro lalaki kami. Kaya kami na ang umiiwas para na rin ma-enjoy namin ang bakasyon. Mga sir, tawag lang kayo pag may bago kayong order ha. Ako po ang naka-duty sa inyo. Tawagin na lang ninyo akong Kuya Ray. Noted Kuya Ray. Sige, tatawagan ka na lang namin. Tugon ko sa staff ng resort. 3:00 lang ng hapon noon at nawili muna kaming magmatsyag sa paligid. Tingin kasi namin maraming foreigner na may bit-bit na mga chikas. Kailangan naming makiramdam muna at pag-aaralan muna namin ang paligid. Dahil minsan, kahit wala naman kaming ginagawa, basta't mga lalaki, takaw-away sa simpleng tingin lamang. At minsan ay ginugulo kami ng mga tiyuding. Pre, mukhang ayos naman, walang trouble. Sa tingin ko mga foreigner ang grupong yon. Malalaking lalaki, mga maskulado. Hindi katawan ng mga Pinoy at gwapo pa. Ang gaganda ng kanilang chicks pre, mukhang hybrid. Biro pa ni Mark. Napatingin nga ako sa hindi kalayuan sa cottage namin. Mga grupo nga sila na parang mayayaman at mukhang mga takaw gulo. May mga lahi nga ang kanilang anyo. Basta pre, iwas gulo ha. Baka mapagaya nung nakaraang taon sa Laguna. Tingin ka ng tingin sa mga chicks, kaya nabugbog ka tuloy. Wika naman ni Ryan na pinakaseryoso sa grupo namin. Dahil ang aming ipinunta sa lugar ay bakasyon at pahinga, inuna naming magpahinga kaysa maglibot sa malawak na resort. 3 days lang ang leave namin at kailangang sulitin namin ang bakasyon na iyon. Sa unang araw, wala namang kakaiba. Minsan mga lasing na ang grupo ng akala namin mga foreigner nga. May iingay, pero hinahayaan lang namin. Unawa naman namin at mga lalaki din kami. Sa ikalawang araw, nagsimula na kaming magbabad sa pool. Umiinom ng beer and can at nagsa-sound trip. Malawak kasi ang swimming pool at sa bilang ko, 3 malalaking pool ang pwedeng gamitin namin. May mga dumating pang pamilya at umaalis din naman kaagad. Kami lang talaga ang naka-check-in ng 3 days, pati na rin ang grupo ng mga inakala naming foreigner. Ang napapansin lang namin sa grupo ng mga lalaking tisoy, lagi silang lango sa alak or kung anumang bisyo nila. Huwag tayong lalapit sa grupong yan, basta may kakaiba sa kanila. Tama pare,
may kakaiba sa kanila at masama silang tumingin. Sagot ko naman kay Ryan. Nagsimula na nga kaming mag-ikot sa mga pasyalan ng resort. Ang ginagawa na lang namin pag nalapit sa amin ang grupo ng mga tisoy na kalalakihan, lalayo kami at iiwas lang. Ang nakakagalit pa, lumalayo na nga kami. Sila pang lumalapit sa pwesto namin. Mabuti na lang talaga at matitino ang mga kaibigan ko. Dahil kung sa iba, ay baka pinatulan na sila. Maganda kasi ang spot ng resort. Malapit na kasi sa kilalang bundok. Tanaw na tanaw namin ang magagandang bundok at kay ganda ng mga puno sa paligid at halatang alaga ng resort. Marami silang pakulo, may mga matataas na puno na may magagandang tambayan na kubo sa itaas. Hindi nalugi ang ibinayad namin. Kaya marami din namang guest at halatang enjoy ang lahat. Ang kaibigan kong si Michael, artist ito. Kaya ang kanya mga gadgets, bit-bit. At lahat, kinukunan niya ng magagandang anggulo, ang mga magagandang tanawin. Sanay na kami sa kanya at iyon talaga ang habol niya. Kaya lagi namin siyang kasama sa bakasyon. Hanggang sa bandang 2:00 ng hapon, natagalan kami sa hanging bridge na may magandang kubo. Mataas ito at tanaw namin ang kabuuan ng resort. Hanggang may nahagip ng kamera ni Michael na ikinagulat nga namin. Mga pre, tingnan niyo yung 3 lalaki na kaupo sa ilalim ng puno. Hindi ba? Sila yung grupo na parang mga foreigner. Kasi same lang naman ang kanilang short eh. Bakit pumuti ang buhok nila at humaba? Hindi ba't itim naman ang buhok nila at hindi mahaba? Ni Michael. Teka nga, patingin. Wika ko naman na parang kakaiba nga sa aking paningin ang 3 kalalakihan sa ilalim ng puno. At nanlaki nga ang mga mata namin, Sir Casper. Lalo na nang i-zoom in ni Michael yung picture. Lintik pre, baka naman sa camera mo ang problema. Kasi maikli talaga ang buhok nila, hindi ba? Kahapon pa natin sila nakikita at napapansin. Imposible namang humaba kaagad ang buhok nila at lampas agad sa kanilang balikat. Dahil malayo naman kami, muling itinutok ni Michael ang kanyang mamahaling kamera at muling kinunan ito. Maputi na mahaba ang buhok talaga ng 3 lalaki na kagrupo nga sila na mga foreigner. Ano bang ginagawa nila? Parang kumakain sila. Pero bakit doon sa ilalim ng puno? May cottage naman sila. Ang werdo naman. Mamaya lalapitan ko nga kung mahaba-haba ang buhok nila. Parang kulay uban. Nagkatinginan na lang kaming 5 at itinago na ni Michael sa kanyang gallery ang kuha ng 3 lalaki. Muli kaming naging abala sa ibang bagay. Maya-maya nakaramdam na kami ng gutom, kaya bumalik na kami sa cottage namin at nagbalak umorder ng pagkain. Pagkababa namin, nadaanan namin ang puno na kung saan nakuha na ni Michael ang 3 lalaki na weirdo para sa amin ang kanilang naging anyo. Pero wala naman kaming nakitang pinagkainan nila doon. Ang kalat naman nila, hindi na nahiya sa staff ng resort. At bakit may mga damit na pangbabae at may mga sirang towel? Ano yan? Ang dugyot naman. Parang madaming dumi at ano yun? Dugo? Ni Mark. Ewan ba? Para akong nangilabot dahil parang may bahid ng dugo ang towel. Parang may mali, Jay. Ayaw kong manakot ha. Pero may kakaiba talaga sa grupong yun. Ni Ryan. Sa aming 5, si Ryan ang may kakaibang personalidad. Kumbaga paminsan-minsan, bumubukas ang third eye nito. Tobong Batangas ang kanyang itay, kaya sabi niya, may anting-anting daw ang kanyang ama. At naa-adapt daw niya ang kaalaman ng kanyang tatay.
Kung di lang tayo bayad hanggang bukas, nako mga pre, mag-aaya na ako paalis dito. Dagdag pa ni Ryan. Diba, sabi mo Michael, parang may kinakain sila or kumakain sila dito kanina. At syempre, ikaw ang nakakita sa ginagawa nila kasi naka-zoom ang camera mo. Pero napuna ko sa mukha ni Michael ang takot at agad ditong nag-aya na sa cottage namin. Napakabilis magbago ng mood namin. Ang masayang bakasyon medyo napalitan ng takot at pagdududa. Kahit naman mga lalaki kami, may kinakatakutan din kami. At sa pagkakataong iyon, alam kong hindi na kami safe sa lugar na iyon. Ganito na lang, iwas na lang tayo mga pare. Hanggang bukas na lang naman tayo dito eh. Iba yung pag-iingat na lang muna ang ating gagawin, lalo na sa grupo ng mga tourist na iyon. Payo naman ni Mark. Hindi na nga kami mapakali at nang gabing iyon, nagsimula na ang aming bangungot. 11:00 nakahiga na kaming 5 at nag-i-edit naman si Michael ng kanyang mga nakuhang larawan. Halos lahat kami hindi makatulog. Para kasing may mga taong naglalakad sa labas ng cottage namin. Mga pre, kanina pa ang mga yabag na yun. Pakinggan nyo. Para ring may halong ungol na parang ungol ng aso. Yun ang naririnig ko. Mahina lang naman. Bulong ni Ryan. Shh. Huwag na kayong magsalita. Baka marinig nila. Patayin na ninyo ang ilaw at maghiramdam tayo. Uwi ka ako naman na hindi ko lang pinapahalata. May naririnig na rin akong kaluskos sa bubungan ng cottage namin. Alam namin na kami lang at ang grupo ng mga turista ang nananatiling nag-o-overnight sa resort. Kaya wala kaming ibang iisipin kundi sila yung palakad-lakad paikot ng cottage namin. Hindi sila ordinaryong tao. Maniwala kayo sa akin. Kanina, ang napansin ko pa, parang lagi na silang nakatitig sa atin. Hindi kaya nalaman nila na kinunan mo sila ng picture, Michael? Baka ayaw nilang makunan. At bakit iba ang itsura nila sa picture? Ni Ryan. Shh! May kumakatok. Kahit anong mangyari, huwag kayong magbubukas ng pinto. Bulong ko naman. Ilang minuto rin na may kumakatok ng mahina at kaming 5 nakahanda na sa mangyayari. May dala na kaming pang self-defense at kahit papano laman kami ng gym kaya batak ang katawan namin. Lalaban talaga kami ng mano-mano sa kanila. Nawala ang mahinang katok at nagulat kami sa malakas na kalmot ng kuko o anumang matalas na bagay na kumalmot sa salamin ng bintana ng cottage namin. Halatang napakalakas ng kuko o kung anuman na bagay na iyon. Yung tipong nakakangilong pakinggan. Mukhang pinagtitripan na tayo. Tumawag ka na sana ka-duty na staff sa Resort G. Bilis! Hindi na tama itong ginagawa nila. Gamit ang landline ng cottage, agad akong tumawag at nagkataong naka-duty si Kuya Ray. Kuya Ray, pakipuntahan nga po ang cottage namin. May kumatok sa pinto namin. Maging sa bintana, may matalas na bagay. Ang naririnig ko na nagkakamot. Parang pinagtitripan kami. Okay, papunta na ako. Relax lang po kayo mga sir. Naramdaman nga namin ang pagdating ni Kuya Ray. Dito na ako, si Kuya Ray. Agad naming binuksan ang pintuan at sinabi ni Kuya Ray na wala namang tao sa paligid at lahat ay tulog na. Hindi na kami nakipagtalo pa. Alam naman naming walang maniniwala sa amin. Baka naman ibon lang yun, Kuya Ray. Pasensya ka na po. Maraming ang ibon dito paggabi at malapit tayo sa bundok. Ni Kuya Ray at umalis na rin ito. Halos hindi na kami makatulog na mga oras na yon.
At hindi pa nga nakakalayo si Kuya Ray, sa likurang bahagi ng cottage naman namin, may sumisipa sa aming dingding. Kaya napilitan kaming buksan ang bintana at sumilip. Naglakas loob si Ryan at dahan-dahan niyang sinilip ang likuran ng cottage namin. At isang mabahong bagay ang ibinato sa aming bintana at rinig namin ang tawanan ng mga kalalakihan. Ano yan, Ryan? Ang baho naman. Lintik, yung grupo ng mga tisoy. Pinagtitripan tayo na nasa dilim sila sa may puno. Nagtatawanan sila, parang nakakaloko. Huwag na tayong matulog, maganda na tayo. Maaga tayong aalis bukas. At nang tignan namin ang mabahong bagay na ibinato sa amin sa bintana, nakita namin ang panty ng babae na may bahid ng dugo. Halos magsuka kami sa amoy na para bang amoy ng nabubulok na laman ng tao. Lintik, lumaban tayo. Ano tayo? Bading? Wika naman ni John. Pare, hindi ka baklaan ng pag-iwas sa gulo. Hindi sila basta tao lamang. May nararamdaman akong kakaiba sa kanila. Yung picture nila, hindi pa ba sapat na ebidensya na hindi sila basta tao lamang? Saad ni Ryan. Tama ka, Ryan. At napansin mo ba kanina? 2 na lang ang babaeng kasama nila. Kahapon 4 pa sila. Hindi kaya? At hindi na nga natapos ang pagsasalita ko nang sinigawan kami ng grupo ng mga turista at sinabing mga duwag daw kami sabay tawanan. Alam kong gigil na si John at Mark. Sila kasi ang mga palaban sa grupo namin. Kaya hindi namin sila napigilan at agad lumabas ang 2. Dala ang kanilang patalim. Sinong duwag? Bakit ba? Ano bang atraso namin sa inyo, ha? Sigaw ni Mark. Pero nagulat kaming 3 nang sumunod kami kina John at Mark. Ang mga lalaki sa may puno, nag-iba ang kanilang anyo. Putya pre, hindi sila tao. Aswang sila! Sigaw ni Ryan. Muling humaba ang kanilang buhok na kulay uban o puti. Lisik din ang kanilang mga mata, na kaya haba din ang kanilang kuko. Napansin ko din na may balahibo na ang kanilang mga braso. Lumaki ang kanilang katawan. Nang tingin ko'y parang lalo silang tumangkad. Ang kanilang ungol ay parang aso at bigla nila kaming dinambahan. Hoy, ano yan? Ha? Sino kayo? Nang-aano kayo dyan? Gabing-gabi na. May mga tulog ng guest sa hotel dyan sa itaas. Bumalik pala si Kuya Ray, kasama ang guard nila. Buti na lang talaga at binalikan kami ni Kuya Ray. Napakabilis namang nagsitalunan ang grupo ng mga turista na yon, papalayo sa amin. Na hindi pala sila basta mga turista lamang. Nakatakbo kaagad sila at kitang-kita ko na ang tataas nilang tumalon at ang kanilang buhok parang may sariling buhay. Ano bang ginagawa niyo dyan, mga sir? Pasok na kayo sa inyong cottage. Gabing-gabi na. Saad ng guard. Pasensya na po kayo, manong guard. Sige po, papasok na kami. Saad ko na lamang. At bago lumayo ang guard, biglang bumalik si Kuya Ray at sinabing maghanda na kami at i-guide niya kami palabas ng resort bukas. Huwag na kayong matutulog, mga sir, ha. Maging alerto kayo. Huwag kayong mag-alala. Babantayan ko na ang cottage nyo hanggang mag-umaga. Bulong ni Kuya Ray sa amin. Kuya Ray, ano pong klaseng mga tao ang mga yon? Mga tropa yun ng anak ng may-ari ng resort at hindi sila ordinaryong tao. Mga lahing gabunan ng pamilya nila at mukhang target kayo. Aswang kung tawagin namin at mga taga-ibang bansa pa ang iba sa kanila. Matagal na yung problema namin dito. Kaya lang anak ng may-ari, kaya wala kaming magawa. Basta, humanda na kayo bukas pag maliwanag na. Tatawagin ko kayo. Kulukuhan yan. Meron pa bang ganyan ngayon? Computer era na.
Nananakot lang yata kayo. O baka naman mga vlogger sila at nakakostume lamang. Baka mga bangag at trip kami. Lalaban naman kami, hindi kami duwag. Ani dyan. Bahala na kayo kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Sapat na ang nakita nyo at sana maging aral sa inyo na kahit pa magkabago na ang mundo natin ngayon, naglipa na pa rin ang lahi nila at ang karamihan pa nga may kulto na sila kahit sa ibang bansa. Paliwanag ni Kuya Re. Nanindig ang mga balahibo namin at natauhan. Pag naiisip ko ang nakita ko, talagang tama nga si Kuya Re. Nagsara na muli kami ng aming cottage at naghanda na. Nagbihis na kami ng pangalis namin at naghihintay na lang na mag-umaga. Lahat kami nagkatitigan na lamang dahil ayaw mawala sa aming isipan ang kanilang anyo at ang kanilang kibo na hindi kakayanin na mga ordinaryong tao lamang. Bandang 2:00 ng madaling araw, nakaamoy na naman kami ng malansang amoy. Ayaw talaga nila kaming tigilan at hindi yata sila papayag na hindi kami mapapatay. Lintik sila, bahala na. Basta lalaban tayo ha. Bahala na kung gigipitin nila tayo. Lalaban tayo. Para naman kahit papano, mamatay man tayo, makaganti man lang tayo sa kanila. Kahit pa mga demonyo sila. Wika ni Mark na halata kong hindi ito natatakot. Pre, nauunawaan ka namin ha. Alam namin na matapang ka, pero hindi tao ang kalaban natin. Hindi sila nakakostyum na inakala natin. Totoong may aswang at moderno na sila ngayon. Tama ang staff ng resort. Baka kulto yan at taga-ibang bansa. Malakas at makapangyarihan. May mga naririnig na nga ako online na mga kagaya nila eh. Basta, magdasal tayo na sana makauwi pa tayo ng buhay. Paliwanag ni Ryan. At naniniwala ako sa kanya. Kutob ko pa dahil sa impluensya ng droga. Kaya parang mga sira na ang ulo nila. Isama pa ang kanilang lahi at kakayanan. Talagang wala kaming laban sa kanila. Muli kaming pinagbabato at may malalakas pang sipa palibot ng cottage namin. Lahat ng iyon, pinagdadaanan namin. At maya-maya pa, narinig namin ang boses ni Kuya Re. Ako na po ang nakikiusap. Naitawag ko na kay Boss Jeff ang ginagawa ninyo. Pag ganyan malulugi ang kanilang negosyo, pakiusap naman. Huwag ang mga guest ko. Nakiusap na po ako. Tama na po. Sigaw ni Kuya Re. Pakialamero ka. Tauhan ka lang dito. Ilabas mo ang 5 duwag na yan. Ilabas mo! Pag ganyan kayo, tatawag na ako ng pulis. Ang hirap niyong pakiusapan. Hindi naman kayo ginugulo ng mga guest ko. Nakuha na nila kami ng picture. Kaya kailangan nilang mawala sa mundo. Mga pakialamero kayo. Kukunin ko ang kanilang buhay kapalit ng aming sekreto. Nang marinig ko iyon, kahit pa mamahalin ang kamera ni Michael, inagaw ko iyon kay Michael. At ibinato ko sa labas ng bintana para na rin makauwi kami ng buhay sa pamilya namin. Kita ni Kuya Re ang pagbato ko ng kamera ni Michael at sinabi nitong tama na at tigilan na kami. Pasensya ka na Michael ha. Babayaran na lang namin ang kamera mo. Saad naman ni Ryan. Naunawaan naman ni Michael at sinabi nitong walang problema sa kanya. Rinig na rinig namin nang sirain nila ang kamera ni Michael at galit na galit pa rin ang mga ito. Si Kuya Re naman nananatili sa labas ng cottage namin. Hanggang dumating na muli ang guard. Mukhang tinawagan nga ito ni Kuya Re dahil hindi na alis ang mga turista sa likuran ng cottage namin. Ano ba? Hindi ba kayo mapapakiusapan? Lagi na lang ganito ah. Sigaw ng guard at nagpaputok na ito ng baril. Sa aming palagay, kakaiba ang bala ng baril ng guard. Kaya nagtakbuhan papalayo ang grupo ng mga modernong aswang na iyon.
Sa aking pagre-research kasi, takot sila sa mga tansong bala ng baril at alam kong galit na ang guard. Maya-maya lang, narinig naming may kausap sa cellphone si Ray, ang may-ari ng resort. At inutusan si Kuya Ray na ibalik daw ang ibinayad namin at i-guide na kami palabas ng resort. Bandang 4:00 ng madaling araw, pinalabas na kami ni Kuya Ray at ibinalik ang bayad namin. Inilipat kami sa entrance hall ng resort. Medyo lumiliwanag na ang paligid at alam kong mahihirapan na kaming lapitan dahil may iba pang security guard ang dumating. Kinuha ng isang guard ang sasakyan namin sa parking lot at nang makapasok kami sa loob ng sasakyan namin, nagdasal kami at nagpasalamat at walang nasaktan sa aming 5. Bago kami umalis, may kumausap sa aming lalaking maedad na. Mukhang may-ari ito ng resort. Mga sir, pwede bang makiusap? Wala kayong nakita at wala kayong naranasan sa loob ng resort ko. Ito po ang bayad sa nasirang kamera at may kaunting pangmeryenda na lang. Ingat kayo sa biyahe at salamat po sa pangunawa. Makapalang laman ng sobre at wala na kaming pakialam pa. Humarurot na kami papalayo at wala nang lingon-lingon pa. Halos paliparin ko na ang aking sasakyan. Makalayo lang sa lugar na iyon. Pero napansin ko kay Ryan, mukhang aligaga ito. Pre, okay ka lang ba? Tanong ko kay Ryan. Pre, mukhang may sumusunod sa atin. Itim na kotse. Paglingon ko, may nag-overtake nga sa aming sasakyan. At hindi ako pwedeng magkamali. Ang grupo ng mga turista ang sakay at naghahalakhakan sila na nakatingin sa akin. Pre, ayaw nila tayong tigilan. Hindi ako hihinto. Full tank naman tayo. Bahala na. Mahaba ang kalyang ito at walang kabahayan. Tagalid tayo. Humanda kayo. Mag-seatbelt kayo at magdasal. Bulong ko sa mga kaibigan ko. Habang sinasabayan nila ang sasakyan namin at bukas ang kanilang bintana, nagbago na naman ang kanilang anyo. Mas kumapal ang kanilang buhok at ang kanilang kamay na itinuturo sa amin ay kaya haba ng kanilang mga kuko. Napapaluhan na lang ako sa kaba at pag-aalala sa mga kaibigan ko. At naalala ko naman ang mga magulang ko na baka hindi ko na sila makita pa. Nagdasal ako na sana'y makaligtas kami sa mga oras na yon. Titigil na kaming magbakasyon o out of town at hindi na kami lalabas pa ng bayan namin. Oras na makaligtas kami. Sigawan at pangungutya ang sigaw ng grupo ng mga turistang halimaw. Alam kong kaya nila kaming banggain at patayin, kaya alalay lang ang takbo ko. Lahat ng masasakit na salita ay narinig naming isinisigaw nila. At ang nakakagigil at sampal sa pagkalalaki namin ay ang sigawan kaming duwag at bahag ang buntot. Mga bading daw kami. Sabi nga ni Ryan, tanggapin na lang namin ang katotohanan dahil wala naman kaming laban talaga sa kanila. Tutok lang sa pagdadrive, Jay. Huwag kang mawawalan ng lakas ng loob. Walang magagawa ang galit natin ngayon. Mahaba pang highway na ito at wala tayong mahihinga ng tulong. Hanggang sa dumating na nga sa nakakakabang pangyayari. Binangganan nila kami. At alam kong may tama ng likuran ng bahagi ng kotse ko. Kaya nagpasya akong tumigil sa tabi at nagulat ang mga kaibigan ko. Jay, papatayin nila tayo. Bakit ka tumigil? Mamamatay pa rin tayo dahil binabangganan nila tayo. Lalaban tayo. Bahala na. Ilabas niyo ang mga dalang patalim. Sabagay, tama ka, Jay. May malapit na bangin sa banda roon. Mukhang balak nilang doon tayo tapusin. Nakita namin na tumigil sa unahan namin ng kotseng itim.
at bumaba ang mga lalaking nakakatakot na ang kanilang anyo. Ang lalaki ng kanilang katawan at iba na ang itsura ng kanilang muka. Mabalahibo na ang kanilang braso at ang ngiti nila nakakatakot na talaga. Kahit sino pang lalaki ang makakaharap nila, matatakot din. Kagaya ng nararamdaman namin. Ano mga bakla? Bakit kayo tumigil ha? Lalaban na ba kayo? Labas! At matikman naman namin ang lasa ng dugo nyo. Nananatili kaming kalmado. Nag-uusap na lamang kami sa mga mata. At ang aming plano, pag binasag nila ang aming salamin ng sasakyan, tsaka kami susugod. Sa tagal naming hindi kumibo, nagpasya na nga silang basagin ang salamin ng kotse ko. Pero hindi pa nila na ibabato ang hawak nila. May narinig kaming sunod-sunod na patok. At nakita namin ang isang sasakyan. Ang mga sakay, guard at may-ari ng resort at si Kuya Ray. Natanaw naming tumatakbo papalapit sila sa amin. Sinundan nila kami at duda daw sila na baka nga sundan kami ng grupo ng anak ng may-ari ng resort. Kita kong pinagbabaril ng guard ang gulong ng sasakyan ng mga halimaw sa aming paningin. At pinagagalitan ng may-ari ng resort ang nasa 5 lalaki na kaagad din namang nagbago ang anyo at naging normal na ang itsura nila. At naging pangkaraniwang kalalakihan na ang kanilang itsura. Mga sir, sige na, umalis na kayo. Salamat sa Diyos at naabutan pa namin kayo. Basta mangako kayo na wag na kayong babalik rito. Sigaw ni Kuya Ray. Tumango lang ako at paharurot na muli akong nagpatakbo ng sasakyan ko. Nang lingunin pa namin ang mga ito, sinuntok ng may-ari ng resort ang isang lalaki. Sa palagay namin anak niya ito at wala kaming pakialam pa. Halos isigaw na namin ang aming dasal ng pasasalamat sa lumalang sa amin. Nangako kaming hindi na kami magbabakasyon sa malalayong lugar at nangako kami sa aming sarili na magiging maingat na kami sa bawat lugar na mararating namin. Dahil ang mga lahing aswang pala, kung tawagin nga namin, ay tunay pala talaga. At nananatiling buhay at kayang manakit at kayang pumatay ng tao. Nang marating namin ang kabahayan, huminto kami sa isang fast food chain at kumain. Halos hindi na namin nguyain ang pagkain na aming inorder. Gutom na kami at uhaw na uhaw. At matapos namin kumain, halos isuka rin naman namin sa CR ang lahat ng kinain namin. Dahil bumabalik sa amin ang amoy ng ibinatong bagay sa amin sa bintana ng resort. Ang namumuong dugo na kitang-kita ko at hindi ako pwedeng magkamali. Dugo iyon ng tao. Hirap na hirap kami sa aming pagkaramdam ng mga oras na yon. Muli kaming nag-drive ng halos 5 oras pa hanggang marating namin ang aming bayan. Ang ilan sa amin nilagnat na at agad nagpa-confine sa malaking ospital ng bayan namin. At doon na kami tumawag ng kapamilya namin. Para kaming mga batang umiiyak habang nagdadatingan ang aming mga kanya-kanyang magulang at mga kapatid. Hindi man kami tanungin, alam nila na may pinagdadaanan kaming kakaiba. Matapos kaming gamutin ng mga doktor, kinabukasan pinauwi na rin kami. Nanatiling nakatitig lang ang mga magulang namin sa amin. Wala kaming narinig na galit sa kanila. At tangi kong narinig sa mga magulang ko ay umuwi na kami at magpahinga muna ako. 1 linggo ang nakaraan. Wala muna kaming ganap. Absent na kami sa aming trabaho. Tahimik ang aming GC. At bawal buksan ang topic tungkol sa aming masamang karanasan. Ni isa sa amin takot magsalita. Pero hindi ko sukat akalain, si Michael. Nananatili ang galit sa kanyang dibdib. Ang mga nakahuanan pala niyang larawan ay agad niyang nailipat at nakasave sa kanyang gallery.
biglang may lumabas na dummy account at ikinalat ang larawan sa social media. Wala mang sinabing pangalan ng resort ang nagpost na dummy account na alam naming si Michael yon. Bigla namang dumami ang comment at may nabasa pa kaming ilang babae daw ang nakuhang walang buhay sa kagaya ng lugar na nasa picture. Marami ang nag-comment sa post na pamilya nang nawala sa resort na yon at tamang kutob nila. May mga alagang aswang ang resort na yon. Hanggang nabalitaan naming pinasara na daw ang resort na yon at nagtatago na ang may-ari. Ako na ang naglakas ng loob magbukas ng topic sa GC namin at inamin naman ni Michael na siya ang nasa likod ng dummy account na yon. Makaganti man lamang tayo at para wala nang mabiktima pa ang mga halimaw na iyon. Pasensya na kayo sa akin. Yung galit at gigil ko bilang lalaking hindi man lang nakaganti ay nananatiling nandito sa dibdib ko. Saad ni Michael na kaagad naman namin siyang naunawaan. Ako man, tarantado din naman ako at aminin kong naduwag ako noon. At gustong gusto kong makaganti, pero papaano nga ba? Kaya ang bakasyong iyon ang naging huli naming lakad. Sa ngayon, 3 sa amin ang may asawa na at ako nagbabalak na rin. Hinding-hindi ko malilimutan habang nabubuhay ako ang karanasan kong iyon. Mga modernong aswang na muntikan na kaming mapatay. Sir Caspar, hanggang dito na lang po. At ang maipapayo ko sa mga tagapakinig mo, huwag kayong pagkakasigurado na kahit 2026 na, ang iniisip natin, hindi na uso ang mga lahing aswang. Dahil kami mismo ang buhay na saksi, mas malalakas sila sa ngayon at mas moderno na ang kanilang galawan. Yun lang po. Mag-iingat ka palagi, Sir Caspar, at sana marami ka pang maibahagi sa amin at more power sa channel mo. Muli po, ako po si Jay ng Luzon.